Hello everyone! Ayan, so magbibigay lamang tayo ng update about sa kaso na i-file natin against New Sitaw Corporation. So para sa kaalaman ng lahat, ngayon po ay February 19, 2025, no? So bago dun sa pinakang update po natin, pasintabi, no? Pero magpapakatotoo tayo ngayon. Sa mga bashers na magkokomento dito sa update na to at sasabihin niloloko na naman kayo ng scammer na yan. Nasaan ang pera ko, Professor Scammer? Scammer ka. So, kung ganyan po ang pananaw ninyo, scammer ako, wala kayong pakialam sa update natin, you are free to leave. No? Pwede ka ring umalis sa Facebook page na ito para hindi ka na ma-stress. No? Kasi hindi ako nai-stress sa mga katulad nyong negatibo. Kung sa tingin ninyo ay media mileage lang ito, ako lang yung kumikita, opinion nyo yan. At kung mabigat sa loob ninyo na mag-subscribe, kapalit ng kahit papaano ay update, hindi ko hinihiling na mag-subscribe kayo. Pero ang sinasabi ko lamang, sa pagpa-file ng isang kaso, lalo na dito sa Pilipinas, hindi po madali, hindi po mura ang bayad sa isang abogado. Sa acceptance fee, depende po kung gaano kahusay ang isang abogado, kung gaano siya ka-confident na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang mga kliyente. Depende po yan sa kanilang husay kung paano nila ibebenta yung kanilang services sa atin na nangangailangan. Kung sa tingin mo ay media mileage lang ang ginagawa ko, free to live. No? So, humihingi po ako sa inyo ng tulong sa mga nakauunawa at sinasabi ko po sa inyo dito, please subscribe to this channel. Malaking tulong po ang subscription. Bakit? Dahil nakakalikom ako ng pondo na kung saan ay maaaring makapag-sustain doon sa tuloy-tuloy na pagsasampa natin ng kaso. Para magtuloy-tuloy po yung kaso natin against the company, kailangan natin merong pondo. Kasi po, personally po, no, hindi po namin na estimate na ganito pala katagal ang kahihinatnan ng kaso. Ni hindi nga po kami nanghingi ng pang-allowance namin, pamasahe namin, pang-grab namin, pangkain namin. Hindi po kami nanghingi. Hindi po kami humingi ng contribution doon sa mga sellers, sa mga biktima po ng sitaw na naniwala po sa amin. No? Na kami po yung magiging representative nila. Alam po nila yan, hindi kami nanghingi. Ang hiningi lamang po namin sa kanila ay contribution para doon sa acceptance fee sa aming abogado. Tapos, ang nilagay namin doon, acceptance fee at syempre yung daily hearing. Ngayon po, ang professional fee, every time po napupunta kami sa opisina po ng law firm, ay
8,000 pesos. Pag pupunta po kami sa Regional Trial Court, another 8,000 pesos. So, meron po kaming mga dokumento, mga affidavit na kailangang isumite sa Regional Trial Court, sa piskalya. Sa isang complaint po, gumagastos po kami ng higit 7,000. Sa isang complaint pa lamang po yun. Ako po, for example, gaano kakapal yung complaint affidavit? Sa akin pa lamang po yun. More than 7,000 pesos na po kaagad ang gastos doon sa pagpapaprint at pagpapasirox. Ilan po ang representatives? Ang dami pong representatives. Kasi kinakailangan po na at least 12 to 15 representatives na magre-represent doon sa kaso. No, kasi there are more than 800 plus sellers na kasama sa class suit. So imagine po ninyo yung gastos. Ang singil lamang po namin pinakamataas na po 1,500 one time. No? So nakakailang appearance na po kami. So hindi po namin na-estimate na ganun pala kalaki yung mga expenses. Kaya nga po, minsan sinasabi ko, pumupunta po kami sa RTC alas 8 ng umaga, umuwi kami alas 4. Ako po, hindi nakakakain ng breakfast ng tanghalian. So usually kumakain po ako gabi na. So ganun din po, kapag nagpunta kami sa abogado, nalilipasan kami ng gutom. Alam nyo naman na po yung kalagayan ko. So, hindi ko naman po sinisisi, hindi ko po sinasabi na maawa kayo sa kalagayan ko and so on and so forth. So, to cut the story short, maliit lamang po yung hiningi namin. No? Kaya syempre, yung update ko po ay exclusive doon sa mga kasama namin sa class suit. Ngayon, ang dami pong nagko-komento, yung mga iba hindi sumama sa class suit, pero ang lakas makapagtanong, nasaan na yung pera? May makukuha pa bang pera? Ano na pong status? Yung iba naman, kinukuha po yung mga strategies ng abogado namin para gawin nila. Yung mga ganun, which is hindi po kami allowed mag-share ng mga ganung information. Kaya nga po ang sinasabi ko noon pa, bago po natin masagot yan, yung mga tanong na yan, kinakailangan umaksyon tayo. Kasi korte lamang po ang makapagbibigay ng daan para masagot yung mga tanong ninyo. Kaya pag minessage ninyo ako, nasaan na yung pera, meron pa bang mga taga-sitaw na nandito sa Pilipinas, may pera pa bang makukuha, magkano pa kaya ang pera sa sitaw, lahat po ng mga tanong na yan, hindi ko po yan kayang sagutin. Kaya nga po ang sinasabi ko ay sa korte po yan. Korte po ang mag-uutos niyan. Kaya kinakailangan mag-file ng formal complaint. Ngayon po, kung nais po ninyong kahit papaano magkaroon po ng update, kahit papaano, ay siguro naman hindi naman po masama na magbigay kayo ng kaunting tulong in the form of subscription. Hindi naman kami nangungutang. Diba? Hindi ko naman inuutang. Subscription lang naman po sa ating YouTube channel. Yung mga ganitong update po, no? Yung mga ganitong update, we can give it sa inyo. So in exchange of konting tulong lang, subscription lang. Marami kasi dito yung gusto pong malaman yung update pero ni subscription hindi magawa, ni hindi na nga po sumama sa class suit pero ang lakas pang mang bash, 'di ba?
yung konting subscription lang, yung kahit yun man lang yung maitulong tapos magtatanong, ang problema kasi yung iba, ewan ko nga yung sila na lang yung nakiki-update, nakikihingi ng update, sila pa yung akala mo merong pinakain, merong binigay na pangkain o pang merienda na hindi nga sumama sa class suit. 'Di ba? Konting subscription lang kapalit ng kaunting update. Anyway, hindi naman yan pera subscription. Hindi mo naman siguro ikamamatay yan, no? O maliban na lang kung tingin mo ay pera ito, di inggit po ang tawag diyan. Kung gusto mo palang kumita, ganyan, di gumawa ka ng YouTube channel mo, ganun lang naman yan. So, yun na nga guys, isa sa pinakang update, okay? Kanina po ay naganap ang kauna-unahang hearing dahil mayroon na pong mga pinadalhan ng subpoena. Okay? So, ibig sabihin ay naganap na po kanina ang paghaharap. Okay, naka-schedule po kanina ang paghaharap. So, this is like, kumbaga medyo umaabante tayo doon sa kaso natin against sitaw. So, yung abogado natin ay hindi naman din po nagpapabaya and nagtutulungan po sila. So, ayun. So, nasa part 2 po yung isang update